dyan sa abay. Magkain kayo, magkaon. Kami yung preno yan. Yung preno yung tatay. Ay, bagi makikita na Anong pangalan ang binibigay niyo sa inyo na Alfie? Ano ang hinihingi niyo sa Santa Iglesia ng Diyos para kay Alfie? Ano po ang nasa? Nabawatid ba ninyo mga magulang sa pagbibinyag ng inyong anak? Ay tinatanggap ninyo ang tungkulin na aralan siya sa pananampalataya upang sa pagkalima sa mga utos ng Diyos ay matuto siyang umibig sa Diyos at sa kapwa, katulad ng itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nababatid ba ninyo? At kayo naman mga ninong at ninang, nakahanda ba kayo tumulong sa mga magulang ng batang ito sa kanilang tungkulin? Alfie, tinatanggap ka ng nagdala ng bayan ng Diyos. Kaya nilalagay ka namin ng mga magulang ng inyong pila ng tatak ng Diyos sa Iglesia ng mga Sige niyo ng Diyos. Basa sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nagtuisahan natin mabuti kung ano ang kaugnayan ng Biblia sa ating sa Diyos. Winigan ni Jesucristo kay Nicodemus. Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang nasisilang sa tubig at Espiritu ay hindi makakapasok sa karayang ng Diyos. Sa binyag ng tao ay huling isinisira sapagkat binabaginan siya ng buhay ng Diyos upang maging anak ng apong ng Diyos. Kaya pinag-utos ni Jesucristo, turuan ninyong lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Ang binyag ay may kumpaling kahulugan ayon kay San Pablo. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong bininyagan kay Kristo ay
ay bibinyagan lahat sa inyong kamatayan. Nalibing tayong kasama niya sa pamamagitan ng binyag sa inyong kamatayan upang kung paano nabuhay ng mabuli si Kristo. Gayon din naman, tayo lumakas sa isang panibagong buhay. Sa binyag, tinatanggap ng tao ang bunga ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng mga tao. Siya ay nagiging sanghap at saksi ni Kristo upang magpatuloy ang kanyang gawa sa lupa. Ang taong binyagan ay dapat mabuhay na tulad ng ating Panginoon si Kristo. Ngayon, sa atin ang salita ng Diyos ang kahulugan ng binyag sa ating pamumuhay. Kaya nga, yung bata, hindi niya alam yung ginagawa natin ngayon. Hindi niya alam. Kaya nga ang tungkulin ng magulang, habang lumalaki ang bata ay aaralan sila sa pananampalataya. Ito ang tunay na tungkulin. At sa pagpapasok ng pananampalataya, ang mga bata ito ay binibigyan natin upang sa kanilang paglaki ay matanggap nila ang biyaya ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng binyag, ang bata ay nawawala ang kasalanang orihinal, yung kasalanan na minana natin sa ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. Pangalawa, ang bata ay kinakailangang binyagan upang mabuksan ang langit sapagkat hanggat hindi nabibigyan ng bata ay hindi matatamo sa atin ang kalangitan. At siya ay nagiging anak na angko ng Diyos, nagiging kapatid ni Kristo Jesus, nagiging templo ng Espiritu Santo, at patuloy siyang nananatili sa grasyang nagpapabanal. Noong araw, kapag ang binyag ay ginagawa pag malaki na, hindi maliit, noong araw ay yung mga unang Kristiyano ay ginagawa ang binyag kapag ang bata ay kayang sumagot sa kanyang pananampalataya. Subalit nakita ng simbahan na kung sakasakali ang bata ay hindi mabibinyagan at namatay, siya ay hindi makapapasok sa langit. Kaya nga, sapagkat sa pananampalataya ng magulang, ang mga batang ito ay tuturuan nila na matakot sa Diyos, sa kapwa, at patuloy sa kabanalan, sa biyaya ng kapaganalan. Kaya nga ang binyag, sinasabi sa atin sa salita ng Diyos ngayon, ang binyag ay may iba pa rin kahulugan, sapagkat ang binyag na ginagawa natin ay patungkol din sa ating malalaki na. Masariwain natin ang binyag. Si Nicodemos sa isang taong matapat sa Diyos, isang tao, kung titingnan natin ngayon, ay diakono. Nagsisimba, laging malapit sa Diyos. Subalit, sabi ni Kristo, tunay na tunay kong sinasabi sa iyo, na hanggat hindi ka isisilang sa tubig at sa Espiritu Santo, ay hindi mo matatamo ang buhay na walang hanggan o ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Nicodemos ay paano mangyayari yung gayong siya ay matanda na, paano siya babalik sa kanyang ina, paano tayo babalik sa ina upang isilang na muli. Ay ang panibagong buhay kay Kristo Jesus. Ang daan ng Kristiyano ay hindi pataas, sapagkat tinuturuan tayo ng mundo ng pagpapakataas. Lalo tigit kapag tayo ay mayroong pinag-aralan, tayo ay maraming pera. Ang buhay natin ay laging ang hangarin ng buhay ng tao. But the way of the Christian is not to go up, but to go down. Meaning, to die on the old man. Sapagkat si Kristo ay namatay upang tayo ay mamatay din sa ating lumang tao at tayo rin ay mabuhay para sa Kanya. And what is the way of the Christian? The way of the Christian is to die like Jesus Christ in the cross. This is the way of the Christian. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay kasama ni Kristo, tayo ay namamatay sa lumang tao.
And what is the old man? No? Ang lumang tao ay yung sinasabi ni Kristo kay Nicodemus. Nicodemus, hanggat hindi ka namamatay sa lumang tao, hanggat hindi ka isisilang na muli sa bagong pananaw sa nais sa iyo ni Kristo Jesus, ay hindi mo makakamta ng langit. Sapagkat gusto tayong hugasan ni Kristo, yung sugat sa kanyang tagiliran, gusto niya tayong ipasok doon na malapit sa kanyang puso. Na doon sa sugat na yon ay lumabas ang tubig at dugo. Tubig na siyang sagisag ng binyag na ating gagawin ngayon, at ang dugo na siyang sagisag ng Eucharistia. Ang tubig na ito ay lagi nagpapaalala sa atin, hindi itong binyag na 15 minutes, sapagkat ang alam natin binyag is the 15 minutes ng binyag. Ipanalangin natin ang kanyang mga magulang, mga ninong at ninang, at ang lahat ng binyagan. Sa bawat kahilingan, bibigkain natin, Panginoong Jesus, ulitin natin. Ulitin natin, Panginoong Jesus, bigyan kami. Sa pamamagitan ng misteryo ng iyong pagkamatay, muling pagkabuhay, pagkaluan mo ang batang ito ng panibagong buhay sa binyag, at natin siya sa Santa Iglesia. Panginoong Jesus, bigyan kami. Sa binyag at kumpit, gawin mo siyang matapat na tagasunod na saksi sa maaral na Ebanghelyo. Panginoong Jesus, bigyan kami. Akayin mo siya sa banal na pamumuhay upang makamit ang kaligayahan walang hanggan. Panginoong Jesus, bigyan kami. Loobin mo na ang pamumuhay ng kanyang mga magulang, mga ninong at ninang ay maging uwaran ng pagsasampalataya at pag-ibig sa Diyos. Panginoong Jesus, bigyan kami. Kupin mo ang iyong pag-ibig ang kanyang angkan. Panginoong Jesus, bigyan kami. Pagkalooban mo kami, uli ng mga biyaya ng Diyos. Panginoong Jesus, bigyan kami. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Ulitin natin. San Jose, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, San Pedro at San Pablo, ipanalangin mo. Ina ng Lourdes, lahat ng mga santo at santa sa langit. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, sinugo mo yung bugtong na anak sa sanlibutan upang pawiin sa amin ang espiritu ng kasamaan. Hanguin mo sana ang tao sa dilim at dalhin siya sa kaharian ng iyong liwanag. Kaya hinihiling namin iligtas mo ang batang ito sa kasalanang mana. Gawin mo siyang buhay na templo ng Diyos at naway manahan sa kanya ang Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Naway lumakas ka sa Panginoon ng Diyos. Kabuntunan at pagkakaroon. Manalangin tayo mga kapatid upang ang batang ito ay pagkalooban ng panibagong buhay ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. O Diyos, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan di nakikita gumagawa ka ng mga kababalakan sa bisa ng mga bagay na nakikita. Sa pamamagitan ng tubig, pinagkaloob mo ang biyaya ng binyag. Nang lalangin ang sanlibutan ng iyong Espiritu ay lumipad sa ibabaw ng tubig upang ito'y magkabisa sa pagbibigay ng buhay at kabanalan. Ginawa mo, Diyos, ang malaking baha bilang larawan ng muling pagsilang upang ang tubig ay maging tanda ng wagas ng kasamaan at simula ng kabanalan. Pinalakad mo ang mga anak ni Abraham sa pusod ng dagat na pula nang di nababasa upang tubusin ang iyong bayan sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo at sila'y maging larawan ng bayan ng kabinyagan. O Diyos, sa ilog ng Jordan, ang bugtong mong anak ay bininyagan ni Juan at binabaan ng Espiritu Santo. Sa kanyang pagkabayubay sa krus ay may lumabas na tubig at dugo at nang muling mabuhay, winikan niya sa kanyang mga alagad,
Magsihayo kayo turuan ang lahat ng bansa at binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tunghayan mo sana ang iyong Santa Iglesia at buksan ang bukal ng binyag. Naway tanggapin ng tubig na ito ang biyaya ng Espiritu Santo upang ang tao na ipong kawangan sa mga mahugasan sa kasalanan at muling isilang sa panibagong buhay sa pamamagitan ng sakramento ng tubig at ng Espiritu Santo. Panginoon, naway malawak sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng iyong anak upang ang binyag ay maging dalawang kamatayan ng tubig ng Kristo. At ang lahat ng binyaga ay mabuhay sa isang panibagong buhay na tulad ng Kristo. Alang-alang kay Kristo ang Panginoon. Minamahal ng mga magulang, mga ninong at ninang, ang batang ito ay dinala niyo rito upang sa pamamagitan ng binyag ay mabahagihan siya ng buhay ng Diyos sa bisa ng tubig at ng Espiritu Santo. Sikapin sana ninyo na mabuhay siya ayon sa diwa ng ating Panginoon Diyos upang ang buhay ng Diyos na ipagkakaloob sa Kanya ay lumago tuwina at huwag mapawi sa kasalanan. Kung dahil sa inyong matibay na pananampalataya ay tinatanggap ninyo ang ganitong tungkulin, alalahanin ang mga pinangako ninyo ng kaibigan. Muling talikdan ng kasalanan at huwag ikahiya ang inyong pagsampalataya kay Kristo. Ayon sa pananampalataya nito ng Santa Iglesia, ang batang ito ay bibigyan. Ngayon ay sama-sama natin dasalin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo ng isang ating Diyos, ang Panginoon natin lahat. Ito ang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maryang Virgen, pinagay sa pinapos sa sus na matay kay David, ang lawas ng rabang ng lumaw, may tatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulok sa ng Diyos ng mga kaibigan lahat. Doon umuulang ka ng pagtutulong sa nabuson ng mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos ng Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkawalan ng kasalanan, sa pagkabuhay ng mga tao, at sa buhay na walang nagdarating. Ito ang ating sinasampalatayanan, ito ang ayos sa sinasampalatayanan na Santa Iglesia na ating ipinahayag ngayon. Binibigyan kita sa halong. Sa Krisma ng Kaligtasan, pinapahirap ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon ay pwede ba sunod? Ay, Alfie, ikaw ay muling isininang at taglay mo ngayong si Kristo. Ang puting damit na ito ay tanda ng iyong dakilang karangalan. Ingatan mong malinis ito sa tulong ng mga payo at halimbawa ng mga magulang, mga ninong at ninang, hanggang susumapit ka sa buhay na walang hanggan. Kaya nga itong puting damit ay ibig sabihin, hindi naman yung damit ang iingatan. Pagsisimba ay isuot yung damit hindi. Ang iingatan ay yung kaluluwa ng bata, kasanak sa kanyang paglaki,
ay maging ang kanyang kaluluwa ay kalugod-lugod sa Diyos. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Ibinibigay ito sa inyo mga magulang, mga ninang, upang tanglawan ang batang ito at siya'y maging anak ng liwanag na sa Kristo ang Panginoon. Naway manatili siya sa pananampalataya at maging marapat sa pagsalubong sa Panginoon pagdating niya kasama ang lahat ng mga banal sa Panginoon. Mga kapatid, yayamang ang batang ito ay muling isinilang sa binyag. Siya ay naging anak ng Diyos. Pagdating ng panahon, tatanggapin niya ang lakas at biyaya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpil. Kaya nga pagdating na 7 taon pataas, siya ay ihanda na niya sa pagpil upang maging ganap ang kanyang pagkakristyano. Siya din ay ihanda ninyo para sa unang komunyon pagdating ng grade 3 upang matanggap dito sa Santa Misa ang kamahal-mahalang katawan ng Panginoon at mananalangin siya sa Diyos Ama na kasama ng buong bayan ng Diyos. Kaya sa ngalan batang ito na inampun ng Diyos, nasalin natin ang panalangin tinuro ng Panginoon. Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kakayan mo sa Panginoon. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Katawanan mo kami sa mga sana para ang patawad na rin nagkakasala sa amin. At huwag mo kami petro sa puso at sadyang mo kami sa lahat ng mga sana. Lumapit yung ina. Sa pamamagitan ng kanyang anak na sinilang ng mahal na Birhen Maria, niloob ng Panginoon Diyos ng lahat ng mga ina ito na nagpapasalamat sa kasama kanyang anak, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pagpalain ng Panginoon Diyos, may likha ng buhay sa lupa at langit ang ama ng batang ito upang siya at ang kanyang maibahay ay magturo sa kanilang anak ng hindi sa pananampalataya, maging sa wika at sa gawa, alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Pagpalain ng Panginoon Diyos na nagbigay sa amin ng pinagagawang buhay sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, ang lahat ng kanyang mga anak, upang sila ay maging buhay na sangkap ng bayan ng Diyos sa tuwina, naway pagkalooban niya ang tanang naririto ng mapayapang pamumuhay, alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. At naway pagpalain kayo tuwina ng mga Panginoon ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen.
mo. Kuhanin mo yun.
bata ka pa kay Pio ngayon. Wala si Diba Pio? Wala. Wala. Kaya maano ba si guys? Wala ha, wasak na yan. Eh, si Pio ang kilala sa kanila, may ari ng Mercedes eh. Papalis ko. Ay, kumain sa call po, kasi hindi nakakasali. Ang kilala may ari ng Mercedes doon sa Maynila, si Pio. Meron lang kaya Binili yung si Pio ng Pasyo. Paglasing na yun. Eh, si Pio wala. Ano yung hindi ka po siya yun? Hindi, kay Pio. Ilang beses ko na rin naman. Ha? Kasi Dahil sabi sa akin. Binibenta lang natin milyon. Yung Mercedes Benz. Di ba? Magkano benta? 30. Magkano benta? Di ba? Sige. Sige. Kaya namin yung ilapin, yung dilaw. Ha? Yung dilaw ba? Kanino? Magkano na benta?